There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. A glorious day. Sali na naman po sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan. At narito po ang ating programang The Guardian of Truth na ating napapakinggan tuwing araw ng Sabado, oras 1:00 hanggang 1:30. At syempre, ito na naman po ang inyong makakasama ng 30 minuto, ang inyong kapatid na J.R. Kumpat or J.J. Kumpat. At maraming salamat sa lahat ng nag-aantabay sa ating programang ito. At ako ay nagpapasalamat sapagkat marami pa rin ang nakikinig at nanonood sa ating programa. At alam ko na ang pinakadahilan ng ating pag-aantabay ay para makapag-aral muli ng salita ng ating Panginoon. Ganon din binabati natin ang lahat ng mga kapatid natin mula rito sa Tuguegarao, dito sa may Ugak Norte. Binabati natin ng magandang tanghali ang ating kapatid na Josephine Lim. Ganon din kay kapatid na Arlene Maramag. At syempre sa lahat ng Maramag family dito po sa may Gonzaga, Ugak Norte. Magandang tanghali din sa mga kapatid natin dyan sa may Las Vegas, yung mga Morala family. Ayan. Kay Sister Rebelin Morala and also sa mga Ugale family. Magandang tanghali po from the Philippines to Nevada, Las Vegas. Magandang tanghali din sa mga taga-Magirig, ang ating kapatid na Robert Pader and Sister Marites Pader. Kasama na dyan yung mga kapatid natin, sila kapatid na Jeremy Pader. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. At syempre sa lahat ng kapatid natin dyan sa may Magirig, Solana, Cagayan, magandang tanghali po. Ganun din, magandang tanghali din kay Sister Lilia Domingo. Ayan, from Caba, La Union. Magandang tanghali po sa lahat ng mga taga-Caba. Lalong-lalo na dyan sa may San Fernando, Caba, La Union.
Also, good afternoon kay Sister Vivet Canteras ng Minagbag, Isabela. At ganoon din, binabati din natin ng magandang tanghali ang ating kapatid na Nida Villamin ng Zamboanga del Sur. At syempre, kay Andrew Romero ng Caloocan. At magandang tanghali din kay kapatid na Hope Itdang. Kay Sister Pearly Gaon Salazar, magandang tanghali po. Sister Loli Martinez ng Pangasinan. At syempre sa mga taga Pangasinan, magandang tanghali din po. Lalong-lalo na dyan sa may Alcala, San Vicente Church of Christ. Yung mga Fiesta family, magandang tanghali po. At kay kapatid na Glenn. Ganon din sa Alibago, Enrile. Binabati din natin ang mga kapatid natin dyan. At loobin ng Panginoon, tayo po ay makita-kita ng bukas ng hapon. Siyempre, ganon din sa Minagbag. Kita-kita din po tayo ng umaga. At magandang tanghali po sa inyong lahat dyan sa may Minagbag. Ganon din, binabati natin na magandang tanghali ang ating kapatid dyan sa may Kalinga. Ayan. Kalinga. At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At maraming salamat sa inyong pakikinig at pag-antabay sa ating programa. Ganon din, binabati natin ang mga taga Balesteros. Ayan, sila kapatid na June Miranda, Brother Wilfredo, ayan. Brother Jade Domingo, ayan. Magandang tanghali po mga kapatid dyan sa may Balesteros, Cagayan. Of course, ganoon din kay Sister Teresita Pusolero ng Dagupan, Tuaw. Magandang tanghali din po sa mga taga-Dagupan at syempre sa mga taga-Palca po, Palca. At ganoon din, binabati natin yung mga kapatid natin dito sa may Nangalisan, Isabela. I mean, Nangalisan, Solana. Okay? At syempre sa Isabela, nandyan si kapatid na Eduardo Siyang, Sister Roda Siyang ng Isabela. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Kay kapatid na Christian Jake Padilla, magandang hapon po sa inyo mga kapatid. At ganoon din, binabati din natin yung mga may birthday, kaarawan sa araw na ito. At syempre, happy birthday din sa mga may mga birthday nung nakaraan araw. At sa mga mag-birthday sa mga susunod pang araw, happy birthday po sa inyong lahat. At ganoon din yung mga kapatid nating nangangailangan ng prayers. Good afternoon po sa inyo lahat. At magpagaling po tayo mga kapatid, okay? Dahil alam ko po na kahit hanggang ngayon ay meron pa rin mga naapektuhan ng COVID, okay? At syempre, ayan, inuulit natin kay Sister Nida Villamin. Ayan, magandang tanghali, Brad Jay, sabi niya. Okay, magandang tanghali din, Sister Nida Villamin ng Zamboanga del Sur. At syempre sa lahat na po ng mga kasamahan natin sa gawain ng Panginoon, magandang tanghali din po sa inyong lahat. Saan man dako kayo, nangangaral ng salita ng Panginoon, sana gabayan kayo at tulungan ng ating Panginoon. Nang sa gayon ay makaroon pa tayo ng maraming mga kapatid at maniniwala sa salita o sa ebanghelyo na ating ipinamamahagi dito sa Cagayan at saan man lupalop tayo ng mundo. So from the Philippines to Tuguegarao, magandang tanghali po sa inyong lahat. Mula po rito hanggang saan man kayo naroroon mga kapatid at kaibigan. Sa ating pag-aaral sa tanghaling ito, narito po yung ating pag-aaralan patungkol po sa isang katanungan mula sa aklat ng Nehemiah. Mula sa English, Why is the house of God forsaken?
Sa Tagalog, bakit ang bahay ng Diyos ay pinabayaan? Makikita po natin to mga kapatid sa aklat ni Nehemiah sa Kabanata 13 sa talata 11. Sa wikang Ingles, sinasabi, "Then contended I with the rulers and said, Why is the house of God forsaken? And I gathered them together and set them in their place." Sa ating introduction, mga kapatid, ating alamin mula sa dictionary ang salitang forsaken. At ating makikita, ito ay tinatawag na abandon pag ito ay adjective or deserted. Nasa wikang Tagalog, mga kapatid, ang salitang abandon ay kumbaga parang iniwanan. Ayan, pinabayaan. Kaya nga pinabayaan or deserted, kapag parang inalisan, ano? Ayun, no, wala nga. Kaya nga, lahat yung mga nandun, wala na. Okay, deserted na. Okay? Yan po ang salitang forsaken, mga kapatid. At ating nga mababasa ang salitang forsaken doon po sa aklat ni Nehemiah sa Kabanata 13, sa talata 11, at ito nga sinasabi na ang mga Israelites o mga Israelitas ay pinabayaan nila ang bahay ng Diyos. At siyempre, minsan nalilito tayo mga kapatid kung ano nga ba yung tinutukoy na bahay ng Diyos dito sa aklat ng Nehemiah. Kasi may mga kasamaan din po tayo o mga Kristiyano din o may mga hindi rin Kristiyano na kapag sinabi mong bahay ng Diyos ang pinag-uusapan, depende kung saan yung ginamit, di ba? Karamihan sa atin, pag hindi pa natin alam ang Biblia, ang sinasabing bahay ng Diyos na tinutukoy ay kadalasan alam nila ay yung tinatawag na langit. Kung minsan mga kapatid, etong mga sarili natin, etong katawan natin, bahay din ng Diyos yan. At ganoon din kung minsan, itong tinatawag natin na gusali. Okay? Bahay din ng Diyos yan. So, alin dito mga kapatid, yung sinasabi ng Nehemiah, Kabanata 13, sa talata 11. So, dito mga kapatid, magiging tayo rito, Huwag tayong mag-i-stick doon sa isang ibig sabihin sa isang bahay ng Diyos. Pero ang pag-aaralan natin dito mga kapatid ay yung tinatawag nating bahay ng Diyos o di kaya itong mga gawain ng tao. Okay? It might be referred to the church building or might be the people or the attitude ng mga tao. Okay? O mga gawain ng mga tao. Ano nga ba yung mga kapatid? Yung 4 second na yon na pinabayaan nila na bahay ng Diyos. Okay? So, yan po yung pag-aaralan natin. And how is the house of God forsaken? Papaano pinapabayaan ang bahay ng Diyos? There are many ways to forsake the house of God. Maraming paraan mga kapatid kung paano pabayaan ang bahay ng Diyos. Ngunit ating alamin mga kapatid, wala sa aklat o sa Biblia na tatanungin natin dito o magsasaliksik tayo rito ng mga kasagutan kung papaano nga ba natin pinapabayaan ang bahay ng Diyos. Mula nga sa 2 Timoteo, sa Kabanata 3, sa talata 16 hanggang 17. Isang bagay mga kapatid, o isang katotohanan na ang Biblia ang siyang makakasagot sa mga bagay na ito, lalo na yung mga spiritual na mga bagay. Okay? So, alamin natin mga kapatid, kung meron po na po tayong mga Biblia, narito po
ang sinabi ng Biblia patungkol sa ating pag-aaralan sa tanghaling ito, patungkol sa paano nga ba natin pinapabayaan ang bahay ng Diyos. Unang-una mga kapatid, by serving other gods. Isa sa paraan mga kapatid kung paano natin pabayaan ang bahay ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagsasamba natin sa ibang Diyos. Pag ginagawa daw natin yan mga kapatid, ay pinapabayaan natin ang bahay ng Diyos. Sa aklat ng Judges, sa Kabanata 10, sa talata 6 hanggang 7, at ginawa uli ng mga anak ng Israel ang kasamaan sa paningin ng Panginoon at nagtalikod sa mga naglingkod sa mga Baal at kay Astarot at sa mga Diyos sa Syria at sa mga Diyos sa Sidon at sa mga Diyos sa Moab at sa mga Diyos ng mga anak ni Amon at sa mga Diyos ng mga Pilisteo, at pinabayaan nila ang Panginoon at hindi naglingkod sa Kanya. At ang galit ng Panginoon ay nagalab laban sa Israel at ipinagbili niya sila sa kamay ng mga Pilisteo at sa kamay ng mga anak ni Amon. Mula rito sa talata mga kapatid, mapapansin natin yung galit ng Panginoon doon sa ginawa ng mga Israelitas. Ano nga bang ginawa ng Israelitas, mga kapatid at kaibigan? Sila ay kanilang pinabayaan ang bahay ng Diyos sa pamamagitan ng ng pagsasamba sa mga ibang Diyos. Kaninong Diyos? Kay Diyos Baal, kay Diyos Astarot, Diyos ng Syria, sa Diyos ng Sidon, sa Diyos ng Moab, Diyos ng mga anak ni Amon. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga Israel, pinalitan nila ang kanilang pagsasamba mula sa totoong Diyos doon sa mga Diyos-Diyosan na kanilang alam. At mula nga rito mga kapatid, may nakita nga tayong pangalan. Yan ay walang iba kundi ang Diyos na Baal, na sinasabi sa 2 Korinto sa Kabanata 4 sa talata 4 na ang Baal na ito ay tinatawag din na Diyos ng sanlibutan ito. Kaya nga sinasabi sa talata 4 na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ayan mga kapatid. Meron tayong tinatawag na Baal na walang iba kundi ito ay Diyos ng sanglibutan ito. Na ang walang ginawang ang Diyos na ito, tayo ay dayain. Okay? Tayo ay niloloko. Ito Diyos ng tinatawag na sanlibutan. At hindi ito ang Diyos na lumalang ng kalangitan. Ayon nga sa Acts chapter 17, sa talata 24 at 25, ito sinasabi niya mga kapatid, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Siya, palibhasa ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na parabaga siya nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Ating napansin mga kapatid, may peke na Diyos at may tunay na Diyos. At mula nga rito sa aklat ng Gawa, sa Kabanata 17, sa talata 24 at 25, sinasabi, may tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos na yan ay siyang lumalang ng sanglibutan. Ganon din sa aklat ng Genesis, chapter 1, sa talata 1, na sinasabi roon, nung una, ang Diyos
ay gumawa ng langit at lupa. Ibig sabihin mga kapatid, sa paglalang ng Diyos ng tao, kanya munang ginawa ang mga bagay-bagay na pangangailangan ng tao bago niya lalangin ang tao. Nang makita niya na lahat na ng kailangan ng tao ay naibigay na niya, doon na lumalang ng Diyos ng tao at ang tao ay nilagay niya sa gitna ng kanyang mga nilalang. At ang tao ay nabuhay. At ang sabi nga ng Diyos, ang kanyang ginawa ay naging mabuti. Ngunit dahil sa pagdaraya mga kapatid o pagpasok ng tinatawag na kasalanan o kamatayan sa mundong ito, ang tao ay nahulog sa kamay ng Diyos. Kaya't ang karamihan mga kapatid, sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, ang bahay ng Diyos ay napapabayaan sapagkat ang mga tao ay iba na ang kanilang sinasamba. Worshipping is a right thing to do. Tama nga naman mga kapatid. Ang pagsasamba ay isang tamang gawain. Pero, worshipping Baal is not right thing to do. Ang pagsamba kay Baal mga kapatid ay hindi tama na gawain. Dahil ang Diyos ang lumalang sa atin, kailangan ang Diyos din ang dapat sambahin natin. Pero sa panahon natin ngayon mga kapatid, alam na nga lahat ng tao na ang Diyos ang gumawa ng lahat o ng sanglibutan. Ngunit ang kanilang sinasamba ay mga graven images o mga ginawa na mga hugis tao mula sa kahoy at ganun din sa mga bato. Ang pagsamba sa mga ito, mga kapatid, sabi nga ng Biblia, is not the right thing to do. The right thing to do is worship the one God that created the heaven and the earth. Yun ang tama mga kapatid. Okay? Pangalawa mga kapatid, how really the house of God forsaken? Paano napababayaan ang bahay ng Diyos? Ikalawa, sa pamamagitan ng paggawa natin ng alam nating tama sa ating mga mata. Okay? Yung tao mga kapatid, pag alam niya tama naman, mabuti naman, ito ang alam kong tama, mga ganun ng mga reaction, kanilang pinagpatuloy na gawain. Ano nga ba ang tama kundi ito? Diba? Yung mga taong ganyan mga kapatid, they are doing what is right in their eyes. Alam nila tama yung kanilang ginagawa, kung kaya't ginagawa nila ito. Number one, they cease not doing it. Hindi sila nagtitigil na gumagawa nito. Ang alin mga kapatid? Ang gumawa ng alam nilang tama. Ang Diyos kasi natin mga kapatid, nagbigay ng kanyang mga alituntunin. Mga kautusan na dapat nating sundin para tayo ay maging kaaya-aya sa kanyang paningin. Ngunit ang tao ay may alam siyang mga bagay na kaaya-aya rin sa Panginoon at yun ang kanyang ginagawa dahil alam niyang tama yun. Dahil alam niyang mabuti din naman ang kanyang ginagawa. Diba? Yan ang ginagawa ng mga Israel noon mga kapatid. Dito nga sa aklat ng Judges chapter 2 sa verse 19 hanggang 20, makikita natin ang mga Israel nung panahon na yan ay wala silang tinatawag na hari. At makikita at mababasa natin mga kapatid na ang mga Israel na yan, na ang lahat ng mga alam nilang ginagawa nila ay tama lahat. Kung ating pagpapatuloy ang pagbabasa mula sa aklat ng Judges na yan, sa chapter 21 hanggang sa talata 25, makikita natin doon mga kapatid na ang Israel
ginagawa nila ginagawa ng bawat isa sa kanila ang matuwid sa kanyang sariling mga mata. So makikita natin mga kapatid, ang batas ng mga panahong yun ay kung anong alam nila na tama o yung ginagawa nila ay tama, yun ang batas mga kapatid nung panahon nila. Kaya pala napababayaan ang bahay ng Diyos sapagkat ang mga tao mula panahon ng mga Israelitas ay kanilang ginagawa kung ano ang alam nilang tama sa kanilang paningin at wala sa kautusan ng Panginoon. Isa pa mga kapatid, pangatlo, no? Always are right. Lahat ng mga paraan, mga daan na alam nila ay tama. Yan ang sinasabi ng aklat ng Proverbio sa Kabanata 16 sa talata 2. Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kanyang sariling mga mata. Ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Ang Diyos mga kapatid, hindi tumitingin sa mga kung ano yung ginagawa mo. Kung mabuti man o masama. At talagang tinitignan ng Diyos mga kapatid ay kung sumusunod ka sa kanyang kautusan. Yun ang sinasabi ng Biblia mga kapatid. Kung kaya nga ang Diyos nagbigay ng kautusan na dapat nating sundin at gawin. Kagaya na lamang ng aklat ng Marcos 16:16 na sinasabi roon mga kapatid na ang mabautismuhan, ang manampalataya at mabautismuhan ay siyang maliligtas. Yun ang sinabi roon. Isang kautusan mga kapatid na kailangan nating sundin. Hindi yung sasabihin mo, ay mabait naman ako. Wala akong ginagawang masama. Maliligtas na ako. Hindi mga kapatid. Diyos pa rin ang masusunod. Kaya nga, pag hindi mo sinunod ang kanyang salita, kautusan, ay kahit gaano ka kabait, hindi kanya makikita, matutulungan sa iyong kaligtasan. Pangapat mga kapatid, not all ways are right. Hindi daw lahat ng mga daan o paraan ay tama dahil may nanloloko kung minsan. Tandaan natin sa aklat ng Proverbs, chapter 14, verse 12, sinasabi, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Paalala lang mga kapatid at kaibigan, na kung bakit napapabayaan ang bahay ng Diyos ay sapagkat ang mga tao ay kung ano alam nilang tama, ay yun ang tama. Pangatlo mga kapatid, how really the house of God forsaken? Pangatlo, by being so busy. Dahil sa tayo ay busy mga kapatid, ang bahay ng Diyos ay napapabayaan. Anong napapabayaan dahil sa busy natin? Wala na nagtatrabaho. Ayan. Kuminsan, ang nangyayari sa Proverbs chapter 23, verse 4, wala nang ginawa ang tao. Gusto na nila lahat ng yumaman. They toil to acquire wealth. Kaya nga sinasabi sa 4 ng aklat ng Proverbio, sa Kabanata 23, huwag kang mainip sa pagyaman. Tumigil ka sa iyong sariling karunungan. Kaya naman pala mga kapatid, wala nang tao o napapabayaan na ang bahay ng Diyos sapagkat ang tao ay nandun na lahat ang utak sa pagyaman. They are busy in their wealth. Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Sinasabi, huwag kayong mga tipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw, kundi mga tipon kayo ng mga kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw
ang mga magnanakaw. Sabi ng talata mga kapatid, huwag tayong mga tipon ng kayamanan. Ang mga material things mga kapatid, na bagay ay hanggang dito lang sa lupa. Alam ko mahalaga ang pera. Mga material things na ating mga nakikita at na nakukuha sa pamamagitan ng ating mga tinatawag na ling'et. Ano bang ling'et? Pawis, ayan. Yung pinaghihirapan natin mga kapatid, may value sa atin lahat yan. Okay? Mahalaga lahat yan. Pero hindi yan ang kailangan mong ipunin para sa ating kaligtasan o para sa iyong kaligtasan. Kundi ang titipunin natin yung kayamanan sa langit. Ano yun? Ang paggawa natin sa kautusan ng Panginoon, ang ating kailangan nang sa gayon mga kapatid ay magkaroon tayo ng pagkikipagrelasyon sa Panginoon. Number 3 mga kapatid, how really the house of God forsaken? By being so busy. Busy in what? They are busy in their daily life. 2 Timothy chapter 3 verse 2, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Wala na silang iniisip mga kapatid, kundi kayamanan, mga material, kailangan nilang abutin, kailangan nilang paghirapan, dahil alam nila, ito ay makakatulong sa pagdating ng mga araw o pangangailangan. Mga kapatid, hindi yan ang kailangan natin. Although kailangan natin mga yan, pero pagdating natin sa tinatawag na spiritual life, kahit isa dyan na material things ay hindi natin makukuha. Okay? So, anong gagawin natin mga kapatid? Kailangan nating magtrabaho o huwag pabayaan ang bahay ng Panginoon. Na ibig sabihin mga kapatid, huwag lang sana mga material na bagay ang isipin natin, kundi pati rin ang mga spiritual na mga bagay. Anong sinasabi ng Lucas 12 sa talata 21? Sabi niya rito na huwag sana tayong maging mayaman sa kayamanan. Dahil nga sinasabi sa 21, gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Anong nangyayari? Kung yung basahin mga kapatid, ayaw ng Diyos. Okay? So nagpapayaman sa mga material na bagay at hindi sa Diyos. Kahit ang Diyos sa mga ganun. Kailangan natin magpayaman sa gawain ng Panginoon. Kailangan natin linisan at huwag pabayaan ang bahay ng Panginoon. Pang-apat mga kapatid, hindi natin napalitan, how really the house of God forsaken? By listening to a man's fable. Sa pamamagitan ng pakikinig natin sa mga istorya ng tao. Ibig sabihin mga doktrina mga kapatid. Tayo ay naniniwala sa doktrina ng tao kaysa doktrina na nababasa natin sa Biblia. Kung kaya't ang bahay ng Diyos na pababayaan. Dahil tayo mismo ay doon na tayo nakikinig sa mga sinasabi ng tao. Mga tradisyon at yung mga kung ano-ano kaysa sa salita ng Panginoon. Unang-una sinasabi rito mga kapatid, they neglecting the commandments of God. Pinababayaan na nila ang mga aral ng Diyos. Marcos 7, sa talata 7, datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Kung minsan mga kapatid, ang mga aral na naririnig na natin ay mga aral na ng tao. Sineshare pa nga nila yan Sabi nila, napakaganda yung homily ni Father. Napakaganda yung aral ni ganito. Hindi aral ng Diyos yung mga kapatid. Ang tunay na aral ng Diyos at sinabi ng Panginoon na ipangaral, walang iba kundi ang
kanyang ebanghelyo. Biblia, mga kapatid, ang pangaral. Hindi yung mga kabutihan, pag-ibig, kung ano-ano pa. O tinatawag ng mga aral ng mga tao. Ang aral ng Diyos, mga kapatid, lahat na mababasa sa Biblia. Huwag mong gawin na aral yung kukuha ka sa Biblia at gagawin mong mga gagawin natin parang advice. Hindi yun, mga kapatid. Homily ang tawag doon. Okay? O advice. Hindi yun ang aral ng Panginoon. Pangalawa, they have an itchy ears. Nangangalaiti ang kanilang tenga. 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4, ang mga tao, mababasa natin dito, mga kapatid, na sawang-sawa na sila sa mga pakikinig sa salita ng Panginoon. Bakit? Maaring sila ay nasasaktan na sa mga salita ng Panginoon. Dahil ang mga kasalanan na kanilang ginagawa ay laging sinasabi ng Biblia, huwag mong gawin, masama yan. Pero pagdating sa tao, dahil lagi nga niya itong ginagawa, nangangalaiti ang kanyang tenga. Ayaw na niya. Kung kaya nangangalaiti ang kanyang tenga, ay napababayaan na niya ang bahay ng Panginoon. They like sweet words sa kanila, mga kapatid. Yung mga salita ng mga tao na kanilang pinapakinggan, ito ay matatamis ng mga salita sa kanilang tenga. Titus chapter 1 verse 9, sinabi na nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral at papaniwalain ang nagsisi sa langsan. Kung minsan, mga kapatid, ang mga salita ng Diyos ay ating dinadaya, nang sa gayon ay hindi natin marinig ang mga mapapait na salita at ang maririnig natin ay yung mga matatamis na salita. Hindi maganda yan, mga kapatid. Ang paggawa niyan ay iyong pinapabayaan ang bahay ng Panginoon. At sa pang-apat, mga kapatid, they choose to listen to the wrong preacher. Lucas chapter 10 verse 16, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay tinatakwil ang sa akin nagsugo. Sinasabi, mga kapatid, na kapag ang isang preacher nangangaral ay kanyang pinapangaral ang ebanghelyo ng Panginoon, at ang tao nakikinig niyan, ang pinapakinggan niya ay siya, yung taong nangangaral, at ganoon din pinapakinggan niya ang Panginoong Jesucristo, at ganoon din pinapakinggan niya ang nagsugo kay Panginoong Jesucristo. Pero kapag ang pinangaral, mga kapatid, ay salita ng tao, hindi ebanghelyo ang tawag dyan, homily ang tawag dyan, advice ang tawag dyan, mga usapang pantao ang tawag dyan, mga kabaitan ang tawag dyan. Hindi yan galing sa Panginoon, mga kapatid. Dahil ang sinabi ng Panginoon sa atin, ipangaral mo ang ebanghelyo. So, ebanghelyo yung pangaral mo, mga kapatid. At kapag nasasaktan ka sa pangaral na yan, katotohanan yan, kailangan tanggapin mo. Dahil ang pinapakinggan mo ay salita ng Panginoon, hindi salita ng nagsasalita. Salita ng Panginoon at salita na nagsugo sa Panginoon. Okay? So sa ating conclusion, mga kapatid, how really the house of God forsaken? Mula sa ating pinag-aralan, when we serve other God, we are forsaking the house of God. When we do what we know is right, then we are forsaking the house of God. Number 3, when we are too busy, then we are forsaking the house of God. When we are listening to men's made doctrines, then we are forsaking the house of God. Number 5 is stop. Tumigil. Tumigil ka. Forsaking the house of God by doing the will of the Father. Okay? Stop forsaking the house of God, mga kapatid, by doing the will of the Father. Okay? Ayan. Maraming salamat, mga kapatid, sa inyong pakikinig sa ating programa at panonood mula sa ating Facebook. At ako ay muli na naman magpapaalam sa inyong muli.
at sa ngalan po ng ating Manager Cadel ng DCCV at ang kanyang mga staff at ang tatlong elders ng Metro Tuguegarao Church of Christ, Brother Rodi Gumpad, Brother Flor Constantino, and Brother Lino Daraway, at ang inyong naging nakasama sa tanghaling ito, Brother JJ Gumpad, nag-iwan pong muli sa inyo ng magandang tanghali po sa atin lahat. Maraming salamat and God bless po.